Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalala sa ating isinilang ang tagapagligtas sa isang pamilya. Kaya nga sa misang ito, ipagdasal natin ang bawat pamilyang Pilipino, ang ating mga pamilya, upang katulad ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose, tayo ay mapuspos ng kabanalan, kabutihan at kapayapaan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, "Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya." Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuro sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang tutumo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro.
Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang mga pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay nito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At patuloy pa rin nating ipinagdiriwang ang Kapaskuhan, kaya pwede pa nating batiin ang bawat isa ng Merry Christmas. At sabihin nyo nga sa katabi nyo pa, namamasko po. Ayan. Pwede pa hong mamasko dahil tuloy pa rin ang Pasko. Sapagkat ang mga araw na ito, ang iatawag nating Oktaba ng Pasko, na ang mga araw na 8 araw na pagkatapos ng Pasko ay patuloy pa rin sa pagdiriwang. Hindi kasyang isang araw para ipagdiwang ang Pasko. Kaya nga't meron pa tayong extension ng Pasko. At sa unang linggo pagkatapos ng Pasko, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Sapagkat napakagandang paalala sa atin na ang unang himala ng Pasko ay nang naging tao ang anak ng Diyos. Yun ang himala, ang unang himala ng Pasko. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Ang Diyos naging tao. Ngunit masasabi natin ang ikalawang himala ng Pasko, hindi yung mga pamasko natin. Ang ikalawang himala na ipinagkaloob sa atin nang nangyari ang Pasko ay ang tao naman ngayon magiging anak ng Diyos. Dahil nagkatawang tao si Jesus Nazareno, ang bugtong na anak ng Diyos, minabuti niyang tayong lahat din maging mga anak ng Diyos. Kung hindi nagkatawang tao si Jesus Nazareno, kung hindi inalay ni Jesus Nazareno ang sarili niya sa krus para sa atin, hindi tayo magiging mga anak ng Diyos. Dahil sa Kanya, magiging tagapagmana na tayo. Itong manang ito, hindi natin kailangan pagtalunan. Yung ibang mana, di ba, nag-aaway patuloy ang mga magkakamag-anak. Pero itong mana na ito, na dulot ni Jesus Nazareno, hindi kailangan pagtalunan, kung hindi para sa ating lahat yon. At ano
Ang mamanahin natin, ang kaharian ng Diyos. Tayo ngayon maaari ng manahan sa langit, sa tahanan ng Ama. Kaya nga nandito tayo tuwing linggo. Sa tahanan ng Diyos, nagpa-practice na tayo. Dahil ang tunay nating hantungan, ang tahanan ng Diyos sa langit. Kaya pag hindi ka nagpa-practice, pumunta sa simbahan, paano ka pupunta sa tahanan ng Diyos sa langit? Dito pa lang sa lupa, hindi ka na nagpupunta sa tahanan. Kaya practice lang. Ha? Itong ginagawa nating tuwing linggo, practice. Huwag mong asahang pupunta ka sa langit kung hindi ka naman sumasama sa mag-anak ng Diyos. Kung sasabihin mo, ayoko silang kasama magsimba, ayoko pumunta doon. Paano sa langit? Tayo-tayo rin ang magkakasama. Sana. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana magkita tayo sa langit. Ayan, yung hindi umimik, hindi ka sa langit makikita. Alam niyo na kung saan, no? Dalawa lang naman ang pupuntahan natin. Langit, alam niyo na yung isa, no? Kung ayaw mong kasama, ayokong makasama sa langit yan. Ikaw din, sige. Sa iba ka pupulutin, no? Kaya practice lang, no? At yun ang ginawa ng unang Pasko. Sinanay tayo, ginawa ni Jesus Nazareno, tayo'y maging mga anak ng Diyos. At tandaan natin, mga anak ng Diyos, hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. May iba naman tao, pakiramdam nila, sila lang ang anak ng Diyos. Magkakapatid tayo kay Jesus Nazareno. Yan ang biyayang dulot ng Pasko. Ginawa tayong pamilya ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi lang yung spiritual na pamilya ang ipinagdiriwang natin ngayon. Ipinapaalala din sa atin ikalawa, so yung unang aral, dahil sa Pasko, tayo'y naging pamilya ng Diyos. Ikalawa naman, dahil sa Pasko, pinahalagahan ang pamilya ng tao. Biriin nyo ang Diyos, naging miyembro ng pamilya. Minatamis ni Jesus Nazareno makasama si Maria at si Jose upang ipaalala sa atin mahalaga ang pamilya ng tao. Pwede naman dumating dito si Jesus na mama na, tao na, malaki na, pero minabuti niyang dumaan sa pamilya. Ipanganak, maging sanggol, maging bata, maging binatilyo, maging bahagi ng isang pamilya. Ganon pinahalagahan ng Diyos ang pamilya. Kaya nga, lagi ko rin po itong sinasabi, ang unang handog ng Diyos sa atin, yung buhay natin. Hindi mo pinili ang buhay mo. Ipinagkaloob sa iyo yan ng Diyos. Ang ikalawang handog ng Diyos, yung pamilya natin. Wala naman sa ating nakapili ng pamilya natin. Siguro nga iba sa inyo sabihin, sana ipinanganak ako sa isang pamilyang matangos ang ilong. Sana ipinanganak ako sa isang pamilyang matatangkad. Baka iba sa inyo siguro sabihin, sana ipinanganak ako sa pamilyang si Ayala, Gokongwei. Sana mayaman ang pinanganak ako sa isang pamilyang mayaman. Pero, hindi eh. Diyan ka dinala ng Diyos sa pamilya mo. Yan ang pamilya mo. Sa ayaw mo at sa gusto. Yan ang magulang mo. Yan ang kapatid mo. Siguro nga mga kapatid, wala namang perpektong pamilya. Kahit nga ang banal na mag-anak, nakita natin ngayon, parang nagtalo pa sila. Hindi sila nagkaunawaan. Pero may dahilan, bakit ka bahagi ng pamilya mo ngayon?
Mahalaga ang pamilya natin. Kaya nga sa mga ikinakasal, mahalaga. Bilib ako sa mga pinipili pa rin magpakasal, mag-asawa. Marami akong alam ngayon, parang natatakot na mag-asawa. Kasi natatakot masaktan. Natatakot sa responsibilidad. Kasi hindi naman po talaga biro. Huwag niyong isipin yung pag-aasawa, labing-labing lang. Hindi po. Ipagkakatiwala sa iyo ang mga anak mo ng Diyos. Mahalaga po ang bukasyon ninyo bilang mag-asawa. Kaya nga't nakita natin si Jesus Nazareno, lumaki sa kanyang pamilya. Sapagkat ang kanyang pagsama sa kanyang pamilya ay naging pundasyon ng kanyang buhay. Hindi niyo po ba napansin, mas matagal pa yung panahon na ginugol ni Jesus Nazareno sa kanyang pamilya kaysa sa kanyang misyon? 30 taon siya nasa Nazaret bago siya nagpahayag ng kaharian ng Diyos. 3 taon lang siyang naglingkod panglabas. Biruin niyo, parang 1 taon katumbas 10 taon sa pamilya. Kasi 30 taon siya sa Nazaret. 3 taon lang siyang gumala sa buong Israel. Ibig sabihin nun, napakahalaga nung nilagi niya sa kanyang pamilya. Kaya mga kapatid, mahalaga po yung ating panahon bilang isang pamilya. Mga magulang, mahalaga po yung mga panahon ng paglaki ng inyong mga anak. Subaybayan natin sila. Minsan sasabihin natin, kaya ako nagtatrabaho, kaya ako laging nasa labas para sa pamilya ko. Pero mahalaga din po yung panahon na ginugugol ninyo kasama ang inyong mga anak. Huwag niyong hayaan yung computer ang magturo sa anak ninyo. Huwag niyong hayaan yung mga palabas, yung mga barkada, kung sino-sino lang ang siyang humubog sa anak ninyo. Sapagkat ang panahong nilalagi sa tahanan, ang panahong kasama ang pamilya, yan ang uhugis sa kinabukasan ng inyong mga anak. Kung ano tayo ngayon, ito'y dahil sa ating pamilya. Kung ang bata ay lumalaki na ang pamilya, nagdarasal, nagsisimba sama-sama, lalo na tuwing linggo, may mabuting asal, nakikita niya ang katapatan ng kanyang mga magulang, lalaki siyang pinapahalagahan ang katapatan, ang pagmamahalan, at kapayapaan. Pag ang bata lumalaki, nakikita niya, nagmumurahan ng magulang niya, nag-aaway ang mga kapatid niya, hindi nagdarasal, saan siya matututo ng kabutihan? Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, lumaki si Jesus sa karunungan at kinalulugdan sa mata ng Diyos at sa mata ng kapwa. Meron daw isang bata, ang likot-likot. Laging napapaaway, binaranggay. Dinala sa barangay. Nung ini-interview siya nung barangay, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi ng bata, demonyo po. Sabi ng barangay, anong demonyo? Saan mo napulot yan? Ano pangalan ng nanay mo? Bruha po. Ha? Ano ka bang klaseng bata ka? Ang tatay mo, ano pangalan ng tatay mo? Satanas po. Ano ba yan? Saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Sabi nung barangay, halika nga, samahan nga kita sa bahay niyo. Ba't ka ganyan magsalita?
Naglalakad sila, dala-dala nung barangay tanod yung bata. Saan ka nakita? Tinuro niya. Malayo pa lang sila, narinig na niya nung barangay tanod. Nagsisigawan sa bahay. Narinig nung barangay tanod, sumisigaw yung nanay. Sabi nung nanay, umuwi ka pa, Satanas. Lasing ka na naman. Nagsugal ka na naman. Satanas ka talaga. Narinig nung barangay tanod, sumagot yung tatay. Sabi nung tatay, buruha ka. Ang aga-aga. Dakdak ka ng dakdak. Wala ka nang ginawa, kundi awayin ako. Buruha ka. At miya-miya sabi nung tatay, makaalis na nga sa impyernong bahay na ito. Ayun. Kaya pala ganun. Yun ang laging narinig ng bata. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng tahanan. Si Jesus Nazareno, lumaki sa tahanan, siya'y anak ng Diyos, ngunit siya rin ay anak ni Jose at ni Maria, at yun ang naghanda sa kanya, sa kanyang buhay. Pagdasal natin sa araw na ito, habang pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan, ang ating mga mag-anak. Meron sigurong nagsisimba rito na ikakasal. Sana matandaan ninyo, mahalaga ang papasukin yung buhay. Kayo'y magiging tagahubog ng inyong mga anak. Siguro nga po, meron mga bagay din hindi natin maibabalik na ang nakaraan. Siguro nga meron po ditong lumaki, pinabayaan ng magulang. Binubugbog, hindi pinangalagaan. Siguro nga meron po dito, hindi natin maibabalik ang nakaraan, nagkahiwalay kayo. Siguro nga may iba sa atin, hindi naramdaman ng magulang ang pagmamahal ng kanilang mga anak. Marami ngayon ding mga magulang, pinabayaan na ng kanilang mga anak, kinalimutan na, walang utang na loob. Meron pa rin tayong isang mag-anak na handang kumupkop sa atin. Isang mag-anak na tutulong pa rin sa atin tuwirin ang nakaraan, paghilumin ang mga sugat dahil hindi pa huli ang lahat. Dahil narito sa atin si Jesus, Maria, Jose, na handang tulungan pa rin tayong maramdaman ang pag-ibig ng isang mag-anak. Pagdasal natin, di ba tuwing Pasko, ito din po ay panahon ng pamilya. Pagdasal natin ang bawat pamilya natin. Opo, may mga pagkukulang, may di pagkakaunawaan, may pag-aaway-away, pero wag nating hayaang sirain ang ating pamilya sapagkat ang Diyos mismo pinili ang pamilya. Ang Diyos pinahalagahan ng pamilya sapagkat dito uusbong ang kanyang biyaya at ang mabuting balita, hindi lang tayo bahagi ng pamilya dito sa mundo, bahagi din tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa inyong pagkakatawang tao. Kami ay pinagkalooban nyo ng pagkakataon maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kami rin maaaring maging mga anak ng Diyos. Kaya't ipaalala nyo po na kami mga magkakapatid na dapat nagmamahalan, nagtutulungan, at nagpapatawaran. Isinilang kayo sa isang pamilya sapagkat pinapahalagan din po ninyo ang pamilya. Salamat po sa aming pamilya. Salamat po sa mga naging responsableng magulang, sa mga magagalang na mga anak, sa mga pamilyang nagtutulungan at nagmamalasakitan. Kung sakali man po
na ang pamilya namin ay nagkaroon ng pagkukulang, humihingi po kami ng tawad. Humihiling din kami ng paghihilom sa mga sugat na aming naranasan sa aming mismong pamilya. Kayo ang aming takbuhan, sapagkat alam namin, higit sa lahat, may pamilyang kukup-kup sa amin. Bibigyan katuwiran kung ano man ang pagkakamali ng nakaraan. Bibigyan pag-asa sa aming kinabukasan. Ang banal na mag-anak, Jesus, Maria, at Jose. Basbasan niyo po ang aming pamilya upang ang aming tahanan maging munting langit dito sa lupa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak si Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga kahilingan. Ating tugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Religyoso at Religyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan, itaguyod ang kapayapaan at hangalaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan, lalong-lalo na para sa kapayapaan ng ating pamilya. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan nang sa gayo'y tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalating pagating ng iyong minamahal na anak
na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang iyong mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubog at si bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Mahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Naging bahagi ng pamilya si Jesus Nazareno upang ipaalala sa atin, mahalaga ang pamilya. Ito ang pundasyon ng ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.